Ano kayang nangyayari kay Congressman Rodante Marcoleta? Member ng Iglesia ni Cristo ito eh. Alam niyo kung bakit ko na itatanong? Kasi dati siya napaka-active sa mga investigation and aid of legislation. Pero alam ba niyo ang kanyang ginawa nitong nakaraang linggo lang yan eh. Nagulat ako dito dahil pinunitor ko. Sabi ko, anong nangyari dito? Kasi kino-question na ni Congressman Marcoleta yung ibang mga kasamahan niya sa Kongreso pag nag-iimbestiga katulad ng Committee on Account na ang chairman dyan ay si Congressman Paduano. Abay, kino-question, wala na daw in aid of legislation yung committee, hearing. Ito, pakinggan nyo. Kaya hindi talaga magugustuhan ng ibang mga congressman. Hindi ko alam kung bakit nakakaganito si Marcoleta. Ano kaya ang problema nito? Please proceed, Congressman Dante, please. Thank you, Mr. Chair. Even if that I am fully aware that I am no longer a member of this committee, I feel I have to contribute something for the benefit of everybody. I saw the title of this resolution, Mr. Chair. It is an inquiry in aid of legislation. And I think this committee is perfectly right in conducting one because this is nasa bandang kanan po si Marcoleta. A right enshrined by no less than in our Constitution. But I was reviewing the case of Neri versus Senate, Mr. Chair, GR number 180643, March 25, 2008, where the former Chief Justice of the Supreme Court, Reynato Puno, pero siyang sinasite na ruling na Supreme Court, had the opportunity of positing that there are two requirements for the valid exercise of the legislative power of inquiry. First, the existence of a legislative purpose. I think still stands. May I first inquire whether there is the existence of a legislative purpose in conducting today's hearing purposely to process the existing resolution as presented today by the committee. Anybody from the members who want to answer the query? Congresswoman, Vice Chair, Luis Lo. With all due respect to the Honorable Marcoleta, but it is the humble submission of this representation that the issue being raised is a matter which falls under the jurisdiction and concern of the Committee on Rules, which apparently referred this inquiry in aid of legislation to this humble committee. So, with all due respect, Honorable Marcoleta, I believe that the discussion of this concern is already moot and academic in as far as the Committee on Public Account is concerned. With all due respect, I beg to disagree, Mr. Chair, simply because nagdebate na sila tungkol dyan. Yan ho yung portion lang na gusto ko yung madinig po ninyo kasi mahaba yung hearing. Yun nga yung aking tanong at kinagugulat din kay Congressman Marcoleta kasi dati napaka-active nito sa mga public hearing in aid of legislation, lalo na ho nung Duterte administration. Siya yung napakaingay dun sa kung bakit na hindi nabigyan ng renewal at prangkisa ang ABS-CBN. Sila talaga yung humarang. Sabi niya, in aid of legislation, kung ano-ano. Ayan talaga ang trabaho ng Kongreso. Pero ngayon na parang kung kailan patapos na si Congressman Marcoleta sa kanyang termino as congressman ng Sagip Party List. Ngayon niya ginagawa ang pag-question sa mga hearing. Kung yung mga gunita, hindi lang yung Committee on Account ni Paduano, kinu-question ito raw walang in aid of legislation. Parang sinasite siya ng ruling ng Supreme Court na pinapalabas niya na hindi ito kailangan. Parang ganun. Doon sa public hearing ng Committee on Good Government and Public
Accountability o Blue Ribbon Committee noong nakaraang taon. Ganyan din ang ginawa niya nung tinatanong ng mga congressman in aid of legislation kung saan dinala ni Vice President at Sara Duterte at Secretary ng DepEd yung mga pera ng kanyang opisina. Kinuwestiyon niya at hinarang din niya yung mga tanong na yun. At maging dun sa mga rally, yung rally ng INC sa Luneta, kanyang matinding binatikos ang Quad Committee at ang Kongreso tungkol sa in aid of legislation. Bakit ganon? Nung panahon ni Duterte na siya kakampi, until now, ni panahon ni Duterte, maingay siya dun sa kanyang trabaho na ang kanyang paniniwala ay legal, naaayon sa kapangyarihan at karapatan ng Kongreso ang investigasyon. Bakit ngayon, under Marcos administration, kanya nang kinukwestiyon ang ginagawa ng kanyang kasamahan? Ano ito? Ano inyong tingin dyan? Anong klase? Alam nyo, kaibigan ko si Congressman Marcoleta, hindi ko man siya nakikita ng personal. Dahil nung araw, bumilib din ako sa kanyang tapang, talino at galing sa mga debate at saka sa hearing. Pero ngayon, dahil siya masyadong nagpa-identify sa mga Duterte na parang ang dating anti-Marcos, pati trabaho ng kanyang kasamahan ay kinu-question niya. Well, Congressman, hindi niyo kinukuha ang advice ko at hindi naman ako siguro kailangan nyo. Pero ako naman ay magsasabi lang ng aking observation at pananaw. Kayo po ay tumatakbong senador. Kailangan po nyo ang suporta ng mga congressman. Kailangan po nyo ang suporta ng taong bayan para kayo manalo. Bakit itong mga congressman na kumakatawan ng marginalized sector at mga distrito sa bawat probinsya, binabaran nyo at kinu-question nyo yung kailang ginagawa? Paano kayo tutulungan ng mga yan? Ako nagtatanong lang, paano katutulungan ng mga kapwa mo congressman para manalo kang senador kung itong trabaho ng Kongreso ay kinu-question mo na rin? Baka nakakalimot ka, Congressman Marcoleta, lahat ng congressman in aid of legislation at saka oversight function ay may karapatan at obligasyon gawin ang trabaho. Bakit itong trabahong ito ay tinututulan mo at kinu-question mo pa na para bang walang in aid of legislation? Nung panahon mo, nakakampi ka, ng panahon ni Duterte, nakakampi mo, lahat ng in aid of legislation, involved ka sa investigasyon. Bakit ngayon sa ilalim ng administration, iba na ang galaw mo? Anong ibig sabihin nito? So, puro tanong lang naman ito. Wala naman personalan, issue lang. Kayong mga mamamayang Pilipinong nanonood at nakikinig at nakakakilala kung sino si Marcoleta nung Duterte administration at ano siya ngayon at sino siya ngayon, kayo po malayang magbigay ng mga komento, paniniwala at observation. Kasi sila po ay government official. Kaya tayo mga Pilipino, anuman ang inyong paniniwalang pampolitika, merong observation at karapatan sa mga comment at reaksyon na ating mga pinag-uusapan dito. Dito po sa Mike Abby Opinions, tinatanong ko kayo, anong tingin nyo kay Marcoleta? Bakit siya nagkaganyan? Ano ang gusto niyang palabasin? Siya ang tama? Mali ang Kongreso? Tama ang mga Duterte? Mali ang Kongreso? Galit siya sa mga Marcos o kung ano man? Well, maraming tanong na dapat ipaliwanag. Si Marcoleta lang ang pwedeng makasagot dyan. Pero kayo, na mga nanonood, pinaparating ko lang kung ano si Marcoleta noon at ano siya ngayon. Please comment, react, at subscribe na rin sa video ito at sa channel na ito.